Tapos may dala po ako ditong screen pang ihaw. At meron dito na timba na lambat. So tara po, SG. Sagasain natin yung bagyo. Ayan, lakas na yung hangin. Mangingisda sa super typhoon ni Bro Alvin. Ayan, daan po ako dito sa Balite mag-isa. At may kukunin po ako dito yung pang ano namin, pang luto. Kukunin po ako rito. Bah, may dugo dito. At may dugo dito. Grabe, nakakatakot naman to. Ayan po, may dugo. Sinong nadali dito? Ano? Dugo ito. Ayan, may mga dugo po dito. Baliti. Ayan po. Dugo po yan, dugo. Oh. Sundan ko itong dugo na ito. Oh. Dugo po yan, oh. Dugo. Matakot naman to. Basang matapang. Sino matapang dito? Kinakatakutan ng mga tao. Labas ka. Kasi dun sa unang panahon po kasi pag may baliti, ang isipan ng tao may kapre. Ngayon lumabas yung ano, yung kapre. Kasi may kapre talaga daw eh. Sabi nung kapre, andito ako. At ginagambala mo aking pagtulog. Tapos yung lulok ko hindi talaga nagpatingin kasi lasing eh. Aha, nakakaroon din ako ng katapat. Sabi nung kapre, matulog ka na kung ayaw mong mapahamak. Kasi liit-liit mong tao, nagyayabang ka. Ay lulo ko, hindi ako mayabang, gusto mo suntukan tayo. At maluluto na po ito, tamang-tama, nalakas na po yung hangin. Ayan o, bagyo. Ayan. Bagyong-bagyo, nandito tayo. Luto tayo. Ito, tilapia o. Kain po tayo. Thank you Lord sa pagkain ito na inyong binigay sa akin sa oras ng bagyong ito. Yan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. For today's video, Bro Alvin nga po pala, pakisubscribe tayo. Si Papa Ryan po ay nasa Pilipinas na at maligaya siya, masaya siya, pinagpala siya kasama ang kanyang pamilya ron. At wait natin yung kanyang pagbalik rito, kung kailan siya babalik rito. At tayo po ngayon ay mag-isa at ngayon kasagsagan ng bagyo, pero hindi pa naman nararamdaman yung bagyo, pero madilim na po ang kalangitan. At yung hangin ay kukunti-kunti pa. Ayan. Pero madilim po banda ron sa may bandang Chongwa. At ako po, nagpiprepare na po dito. Ayan, nagpiprepare ako ng pang catch and cook. Lalabas ako ngayon. Solo ako ngayon. At titingnan natin kung gaano kalakas yung bagyo. Kasi bago dumating yung bagyo, kinakailangan mayroon tayong mayroon akong maiuwi ritong pang stock na isda. Siyempre yung na-order po, dadalhan ko bago dumating yung bagyo. Pero wala pang masyadong hangin. Kaya sasamantalahin natin yung bagyo kasi nagtatago po yung mga isda. Kung makakapagluto po ako doon, magluluto ako pero ready po dyan. Nandyan po yung bigas. Nandyan yung mga natin, gamit, pangkain. So let's G po at mag-impake lang po ako. At tayo po ay sasabak sa paninilapya o pangingisda sa oras ng bagyo. Yan, ready na po ako ngayon at ito, ready na rin yung bag ko. Nandito lahat, napagkasya ko yung gagamitin sa pagluto kung makakapagluto tayo sa labas. Pagkat hindi natin alam kung anong oras lalanding po yung bagyo, yung malakas na bagyo, super typhoon. Yan, ito po yung labas ng ng dorm namin. Hindi pa dating yung bagyo. Tapos lahat po ng mga motor nandito sa dorm lahat. Bilog, ayun kay Papa Ryan. Nasa dorm po sila lahat kasi bagyo. Hindi sila lumabas. Hindi tayo, lalabas tayo. Wala pa namang bagyo. Yeah. Mangisda po tayo. Ayan, may mga nabiyahe pa naman, wala pa yung bagyo, hindi pa ramdam. Sana may siupaw po dito para may merienda tayo. Ayun, mayroon bukas yata. Bukas na. Siupaw tayo. Walang binda. Ayan, nalakas na po yung hangin, no? Pukunti ang nagbabiyahe. Tapos yung ulap, o pulo-pulo yung ulap.
Grabe. Daan po ako rito sa 7-Eleven in case na wala akong mahuling isda. Daan tayo dito. Para pag wala pong nahuling isda sa kaubulan, kakain muna tayo dito. Iwan natin itong bag. Ang laki na itong bag ko. Nandiyan po lahat ng pangkatsin ko. In case lang po na lumakas yung bagyo, so wala tayo makain. Thank you. Thank you. Okay na, nakuha na natin po ito. Biyahe na tayo. In case lang na wala tayong mahuli, mayroon tayong makakain, diba? Mayroon tayong manginig sa ilog. Pupunta tayo sa ilog na mababaw, tapos safe. Yung madali tayo makakaalis. Pakita ko po sa inyo yung yung sitwasyon po ng ilog. Ang sitwasyon dito ng ilog, kung ano nangyari sa ilog. Hindi naman po maulan. Hindi katulad nung nakaraang vlog po na super typhoon na sobrang lakas ang ulan. Ngayon po tahimik. Tapos yung hangin niya parang tahimik din, na nakakatakot na biglang lalakas mamaya. Hindi naman maulan. Tuyo pa nga rito eh. Pakita ko po sa inyo. Ayan po, tuyo po rito. Kung malakas yung ulan, may tubig na po rito. Wala eh oh. Hina po ang ulan. Ang dala siguro nito ay bagyo, hangin. Mamaya siguro po ito. Ay may nangingisda pa. Hindi tayo nag-iisa. Hindi ko kaya yun. Kasi dudo ito. Tingnan natin. Ayun po. May nangingisda puro no. Nagsasalo din ng lambat. Ayun. Hindi ko alam kung si Dudo yan no. O sino. Dito po ako pumunta kasi sa dam. Sa dam po kasi medyo nakakatakot din. Pag nagpakawalaan ng tubig yung dam, makapadala. At least dito, ang kalaban lang dito, gubat. Walang nagbabiyahe kasi ramdam na yung hangin. Ayan. Pag ganyang yelo, siyempre dilaw yan at stop tayo. Parehas lang yata yun. At nakakatawa po rito yung yung signal. Tingnan nyo. Yung tao, pag ganyan 10 pa lang, dahan-dahan yung lakad niya. Tingnan mo pag nag 5 na siya, tatakbo yan. Ayun, tumakbo na. Tumakbo na. 4 na eh. 3, 2, 1. Takbo siya. Oh, ayan, nawala na. Nadapa na yata. So, ganun, katindi ang stoplight dito. Tatakbo talaga yung pati yung nakadrawing sa stoplight. Kasi mababangga ko. Sulong-sulo ni Bro Alvin ang ilog. So, sa kalsada wala nagbabiyahe. Pero hindi ako pipisto dito kasi nandyan yung mga gumagawa ng kalokohan. Ang gamit ko delikado dati dyan. Ayan, daan po ako dito sa Balite mag-isa. At may kukunin po ako dito yung pang namin, pang luto. Kukunin po ako rito. Bah, may dugo dito At may dugo dito. Grabe, nakakatakot naman to. Ayan po, may dugo. Sinong nadali dito? Dugo ito. Ayan, may mga dugo po dito. Baliti. Ayan po dugo po yan, dugo. Sundan ko itong dugo na ito. Dugo po yan dugo. Takot naman to. Sino may dugo dito? May dugo po. Hindi na po ako pupunta. Balik na po ako. May dugo. Ano kaya yung klaseng dugo na yun? Saan galing yun? Hindi po ako dito magluluto kasi nakakita ako ng dugo na parang naglalakad. Naglalakad yung may dugo, tumutulo. Hindi ko po alam kung ano yun. Parang malaking hayop yun. Balik po tayo. Kinuha ko lang tong screen. Ayan Ayan po, dugo yan Ayan tutulo galing sa taas. Ayan papuntang Balite. Kaya alis tayo dito. Ayan pa grabing dugo to. Ayan bago pa. Kawa naman to. Ayan
Yari dito. Alis tayo dito. Hindi ko alam kung ba't may dugo dyan. Hindi ko alam kung ba't kung nadanas ng sasakyan. Galing po sa ilog. Baka napahamak sa ilog, hindi ko alam. Baka sign na yan na huwag tayo mangisda dyan. Ayan, may sasakyan. May sasakyan. Tingnan natin ito dito. Sakyan ng gulay. Grabe yung nakita natin doon. Kinuha ko lang po yung ihawan. Doon sana ako magluluto. Kaso nga may dugo. Saka delikado po dyan, baliti. Malalaki yung kahoy, magbagsakan sa atin. Let's go po. Punta tayo sa ibang spot na paglulutuan. Dito na po ako ngayon sa spot na ating pagpipishingan. So magbuta muna ako. Ayan po yung kalagayan ng panahon. So hindi pa naman po masyadong malakas yung hangin, pero ramdam na kasi nauga na po. So Bro Alvin nga po pala, sasagasain natin yung super typhoon. Ang ulam lang po ito. Hindi pa naman narating yung bagyo. Kaya bago dumating, unahan na natin. Unahan ko na. Yung isda tayo. Ito po yung bag ko. Tapos may dala po ako ditong screen pang ihaw. At meron dito na timba na lambat. So tara po, SG. Sagasain natin yung bagyo. Ayan, lakas na yung hangin. Pangingisda sa super typhoon ni Bro Alvin. Banda ron, may baka. Hindi na po makababa dito yung motor. Dati nakababa pa rito. Ito po yung dating sa may kubo na ngayon na anod. Iba po ngayon yung bagyo kahit super typhoon. Ano nga po pala, 2 araw po kaming walang pasok. Kahapon saka ngayon kasi super typhoon. At kahapon naman po medyo masama talaga yung pakiramdam ko. Hindi ako nakalabas. Nakahiga lang ako, tapos nagpalakas ng katawan. At ngayon naka-recover sapagkat nagpa-check up ako kahapon. Hindi ko na lang na-video kasi talagang iba yung pakiramdam ko. Ngayon malakas uli si Bro Alvin at nami-miss ko yung tilapia. May susuplayan ako ngayon. Walang pasok sila. Nagpa-party-party. Dito lang po ako magsasalo sa lugar na safe tayo. Huwag po kayo mag-alala kung bagyo pumunta ako rito. Wala pa pong bagyo. Mamaya-maya pa siguro ang dating. Na-late siya. Mayroong nakalimutan. Dito lang ako nagsasalo eh. Ayun o. Nakikita nyo po yan. Mas dami. Ang problema nito, paano ako magka-camera. Mas dami o. Isang salo ko lang sa inyo. Dali kayo. Dami. So i-prepare ko lang po dito yung lambat. Yan, dito na po tayo sa spot ngayon. At kinuha ko po itong aking bulletproof. Yan. Para makita po ninyo malapitan. Kasi kung dito ko lang po ilalagay yung tripod, hindi nyo po masasaksihan yung pagsalo sa yung paglapit ko sa isda. Sasalo po tayo. At ito nga po pala yung dala ko. May pagkain ako dito na binili sa 7-Eleven. Yan, rice na mayroong fried rice, saka inumin. At may tubig tayo dito. Saan ito yung panluto? May screen tayo dito. So let's go po, mangisda na tayo. At ito yung lambat. Sana po bumilog. At ayan po yung ating pangisdaan. May nangisda pa rin dun, banda. Yan. Dami. Andun pa. Parang si ano yun kakulay ng uniform ko. So ready na po tayo. Ito lang natin yung mga gamit natin. Siyempre inom muna akong tubig. Ang dami nang isda dun sa anong yun, banda ron no. Dami nang isda. Naglalambat. Alam ko na yun kung sino. Baka nag-umpisa na sila. Yung mga hindi nang isda dati dito sa ilog na itinatakwil yung ilog. Baka ngayon nag-start na sila mga isda. Ayan sila eh. Kasi dati bihira po diyang nangingisda. Ngayon nangingisda na yata sila. Tingnan na lang natin kung may upload sila. Yung nagsasabi na pangit daw lasa sa ilog. At maraming pinta sa ilog. Pero
baka isukan nila yung mga sinabi nila. Kaya ako, hindi ako nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Basta ilog, dagat, okay lang yan. Kung saan tayo saya. Yan, salo po tayo. Ito po yung lambat. Prepare. Sana magandang kuha. Hindi ko po alam kung okay yung kuha nito. First time ko gumamit ng bulletproof sa GoPro. Saluhan natin banda ron. Dulas pala itong lupong na ito. Hindi po tayo. Napakarami. Mahit dito. Baba na lang ako. Baba po ako. Diyan lang muna yung mga dala. Baba tayo. Kasi nag-alisa na. Dito sila nagkukurumpulan eh. Ayan sila oh. Sinaluhan. Bilog na bilog. Tingnan po natin kung may huli. Ang daming baka doon. Buti hindi pa natawid. Wala man lang yata nahuli kahit isa. Tingnan natin. Huli. Hindi pa nahuli. Gitna. Huli yan. Hindi pa napasok. Ano lang po ako. Sumabit agad. Oh, may huli agad oh. May huli agad. Tayo. Banton. Kami sabit dito kasi bato. Kahit ilan lang yan. Hindi po pwede kasi itong hilahin ng basa ano. Hindi katulad sa ibang ilog na yun, pinapangisdaan namin. Ayan oh, lalaki oh. Huli agad. Nabulsa na agad. Ayan oh. Ayan po tayo. Yun, tatlo. Ayan oh. Tatlo. Isang bato. Ayan. Ito natin, putik. May batong malaki. Tingnan ko natin ito bato. Naka-play ba ito? Naka-play. Ito, may isa po tayong huli. Ayan, isa. Mamaya na natin isilin. Lalagay muna natin dito sa tubig. Naku, bibigay data agad tong lambat ni Maida. Yan. Yan. Muna. Yan, diyan ka muna. Hindi may makakatakas kasi mababaw. Dalawa na. Malaki po, ano? Ipapababa. Tatlo. Diyan lang muna. Teko. Sarangan ka po dito ng bato. Kasi bababa ito eh. Wala kaya. Tatlo. Yan, isa, dalawa, tatlo. Ito muna. Para mabuhay. Tatlong isda. Hindi tayo binigo. Dito po kasi sa pinuntahan ko, ano, marinig ka, makikita ka kasi may mga tao dyan, tourist tulad yan, ang daming nag-ano, ay nagsasaranggula sila. Kaya pag may nangyari sa atin na hindi naman natin kagustuhan, wag naman, maano tayo, makakasigaw at makikita. Kaysa doon sa ano, sa mga may mga dam biglang magbukas, tapos na doon tayo. Okay lang sana kung may kasama. Putik nga lang dito ang kalaban. Hugasan ko lang muna. Piliti. At may nangingisda sa banda ron. Baka sila yun, yung mga kaibigan natin.
Dito tayo sa mabandang taas. Malalim. Hindi yan nakawalan. 1, 2. Yun. Salo po tayo. Pangalawa salo. Dami ng isda talaga. Sabit. Lalim. Ayan, wala, tanggal. May huli. Kasi may malaking bato. Sira ang ating lambat. Ay, naitlog yung isa. Kalat na siya. Bato. Maraming bato ito. Laki. Yung nakakasira. Huli pa tayo. Isa, dalawa, 3. Ba, makatakas na yung isda. Takas na. Dadalwa na lang. 3 ito. Yan kayo. Natakas na. Natakas na. Piling tumakas. Ito kayo nahuli. Butas na yung ating lambat. Huli po ng 6. 6 naman. Apa isa? Ito isa. Katamtama ang laki nito. Oh. 6. Pambigay lang naman po yung ano ko. Kasi kukuha tayo ng pan-deliver doon sa maramihan. Bah, lakas tumit ka dito. Ano ba? Kukuha ko ng bato. Nakatakas sila. Nalakas na po yung hangin. Ayun, nalakas na talaga. Sasalo. Pagka po ito ang aking ano, pangisda. Hindi kaya ng hangin. Nasa likop yung lambat. Nagpipada na po yung ibon sa sobrang lakas ng hangin. Lakas na po ng hangin, hindi kaya magsalo. Pinapalad yung lambat. At ngayon po magluto tayo. Yan po yung huli ko. Ayan o. So saan ako magluto? Maghanap ako ng maglulutuan. Ito lang ba? Tataas ko po muna dito sa taas. Yan, kunin ko na po yung huli. Ayan o. Dito tayo daan. At dala ko na rin po yung mga timba sa panluto. Try natin magluto po dyan sa gilid ng ilog. Yan. Ayan yung huli. 6 yan kanina eh. Nasaan na iba? Isda sa Bagyo. Laki. Mag-iihaw po ako ngayon. Kasin cook tayo. Diba ano natin? Ang pamigay, ang uwi. Nadagdag ako po ito. Pupunta ako doon sa ibang spot na kasi dito salubong na yung ano, salubong na po yung hangin. So linisan ko na po ito. Fish. Taba po ng tilapia dito, grabe oh. Taba. Mag-iihaw po ako ngayon. Hahanap tayo ng panggatong dyan. Napatak na rin po ang ulan. At alam naman po natin pagbaha na, yung mga baka sisilong yan. Sinakabantay din po dyan yung may-ari. Binabantayan niya kung yung baka ay ano, ay binabantayan niya kung malakas yung tubig. Pag malakas yan, sisilong na po niya. Malakas na. Timba ko, tinangay na ng hangin. Malakas na. Si
Paparayan po ay bayaan nating magsaya at mag-enjoy sa Pilipinas. Kasi napakatagal na rin po niyang hindi nakaka-uwi sa Pinas ng kasama ang pamilya. Nakakasama niya saglit lang, months lang. At mas lamang yung trabaho niya kaysa sa kasama yung pamilya. Kaya sila nagsasabi na mag-stay si Papa Ryan dito sa Pinas. So kaya natin yung desisyon nila. Sa nagsasabi po na si Papa Ryan mag-stay dito sa Taiwan. So hayaan po natin yung kanyang desisyon kasi ano naman yan pamilya siya, pamilya niya yan, pag-uusapan nila yan. At yung magagawa natin, mag-advise lang na mag-advise sa kanya. Ang masusunod pa rin dyan sila kasi sila yung may katawan. Pero babalik at babalik po yan si Ryan dito sa Taiwan. Linis po, linisang po. Napansin may itlog pala itong isa, hindi pa naman nalabas, nasa tiyan pa po yung itlog. 1-0 dito na sa loob. At ako po naman ay nasanay na rin dito sa Taiwan. Naiwan ako ni Papa Ryan, natuto na rin mangisda kasi matagal ko rin kasama si Papa Ryan. Isang taon na ako, yung 9 months ko kasama ko siya, cameraman ako sa kanya. 8 months mahigit, na 9 months cameraman ako ni Papa Ryan. Wala pa akong channel na ina-uploadan, hindi pa ako active sa YouTube. Kaya malaking bagay po yung kasama ko si Papa Ryan dito, na naipakita ko din sa inyo na hindi lang talaga mukhang pira hindi ako mukhang pira, na pira lang talaga yung nais ko. Kasi pumunta ako rito, cameraman, ay buti na lang nasalo, lakas na po ng hangin, yung GoPro ko kahit may bato natatanga Yun nga ba sabi ko sa inyo, napakahalaga po nang nakita nyo ako na hindi pira yung habol ko sa pagpunta rito. Hindi ako mukhang pira, kasi kung pira lang talaga yung habol ko noong pa man, nanghingin ako kay Papa Ryan ng offer na kung magkano ang gagamitin, kung magkano sasahurin ko as cameraman. Pero wala po yan, wala kami kasama. Basta mahalaga sa akin mag-cameraman, tapos yan ang bahala, tapos yun, kapasok dito. Yan po ang priority ko, ang cameraman, kahit sa Pinas pa. Masaya ako na makatulong kahit magkano ibigay yan. Mayroon o wala, okay lang yan, basta mahalaga nakaka-survive. So at dinilig naman ni Lord yung ating panalangin. At siyempre hindi naman ako magtitiwala din sa isang tao kung talagang hindi ko kilala. Siyempre si Papa Ryan naman, kahit hindi ako magsabi ng presyo, alam niya yung pangailangan ko. At salamat sa kay Papa Ryan. Ang daming siguro kayo, hindi man kayo nagko-comment na hindi ako banggit sa pasalamat. So alam na po yan ni Papa Ryan, kasi hindi pa ako yung tao na control po ng mga naibigay. Kasi yung iba kasi parang dinidyos na yung mga nabigyan nila. Hindi pa ako katulad nung iba na pag nabigyan parang Diyos na yung nagbigay sa akin na wala nang free will. So iba po ako, kumbaga alam na po yun ng Diyos. Yung pasalamat ko bihira lang kung nabigyan ako. So kaya yun po yung masasabi ko po sa ibang nag-iisip. Kung wala man nag-iisip, okay, salamat. Kapag nabigyan po ako, yan, pasalamat ako. Ayan, pasalamat ko kay Lord. Kasama ko sa panalangin. Hindi po ako yung tao na kada pasalamat. Hindi po tayo laging pasalamat ng pasalamat na gano'n. Yung paulit-ulit. Ang gusto po ng Diyos ay yung totoong pasalamat na hindi pakitang tao. Hindi po ako katulad ng ibang tao na katulad ng iba sa social media, pasalamat ng pasalamat sa camera, pero yung puso nila malayo doon sa sinasabi ng bibig nila, pakitang tao sa camera. So nararamdaman po yan ng tao at nakikita po ng Diyos kung totoo yung ating ginagawa. Mga baka po, kampante pa naman sila. Titingnan natin yung baka. Pag yung baka nag-alis na dyan, alis na rin tayo. Kasi hindi po sila makakatawid dyan Kasi pag lumakas ang tubig, ay ngayon po walang ulan, kaya panatag yung mga baka. Hangin lang po ngayon. At ito po ililinisan ko na para pagdating sa dorm, yung bibigyan ko, malinis na rin yung isda. Yun, maiba naman po, kwentuhan ko na lang po kayo. Wala si Dodo taga-tawa sana. Ito pong kwento kong ito, narinig ko pa sa lolo ko. Yung lolo ko sumali pa sa guerrilla
Kaya yung mga nakikita nyo po sa mga social media, baka narinig nyo na ito. Pero narinig ko po ito sa lulo ko. Kasi lulo ko makwento dati. Yung lulo ko po, ano dati daw, matapang daw siya. Nag-inom siya ng 2 pilsing lambanog. Siyempre, hindi pa naman yung lasing na lasing. Kung tamang lakas ng loob yun. Ang dating ng 2 pilsing lambanog, lakas ng loob, saka daldal. Ngayon, may asawa siya. Sabi niya doon sa asawa labas ang matapang. Walang nalabas doon sa nila, sa community nila, sa lugar nila. Naghahamon-hamon siya doon sa lugar nila. Sabi, labas ang matapang. Sino matapang? Karambula tayo dito. Walang nalabas at alam na hindi siya papatulan kasi talaga matapang siya. Nakatakas na yata yung dalawa kada daldal ko. Ngayon wala siyang makita doon na katapat sa community nila. Sinusundan-sundan siya ng asawa niya kasi baka kung saan magpunta kasi lasing nga. Pero pagkalasing niya yung parang tamang yabang. Sabi nung lolo ko wala naman palang matapang dito sabi nung asawa niya, nako, walang tatapang dyan kasi kung may matapang dyan lalabas na. Ang harapin mo yung mga kapre doon sa Balite. Ngayon yung lolo ko punta nga ng Balite, sabi ko kahit pa kapre yan, kahit pa anong maligno yan, kaya kong labanan. Punta ako ngayon sa Balite, sabi ng lolo ko. Punta yung lolo ko sa Balite, nagsigaw ng nagsigaw. Sabi, labas ang matapang. Sino matapang dito? Kinakatakutan ng mga tao, labas ka. Kasi doon sa unang panahon po kasi pag may Balite, ang isipan ng tao may kapre. Ngayon lumabas yung yung kapre, kasi may kapre talaga daw Sabi nung kapre, andito ako at ginagambala mo ang aking pagtulog. Tapos yung lulo ko hindi talaga nagpatina kasi lasing nakagkaroon din ako ng katapat. Sabi nung kapre, matulog ka na kung ayaw mong mapahamak kasi liit-liit mong tao, nagyayabang ka. Ay lulo ko, hindi ako mayabang, gusto mo suntukan tayo. Sabi nung kapre, isasuntok ko lang sa'yo, pisa ka. Ibang laban na lang. Sabi nung kapre. Sabi nung lolo ko, sige, piti ka na lang ng itlog. Utak din yung lolo ko Sabi nung kapre, naku, gaano kalakas ang pitik mo, parang dumapo lang na langaw siguro. Sa liit mong yan, sa liit ng kamay mong yan. Ang laki-laki ko. Yung kapre po nasa 20 footer, sobrang taas, laki. Tapos sabi ng lolo ko sige, piti ka na lang tayo, piti ka ng itlog. Ako, sabi nung asawa niya babae, nako, tinawag pa ng piti ka ng itlog. Isang pitik lang sa itlog mo niyan, siguradong labog o talbog. Yung labog po, talsik. Parang po yan pag pinitik na ganyan yan tatalsik talaga yung itlog, sobrang lakas. Pumitik ang kapre. Sabi nung lolo ko ibahin mo ang mga uragon, ibahin mo ako kasi malakas ako. Sabi nung kapre pala sige, dalawang pitik ko kasi dalawang itlog mo, 10 pitik mo. Isang pitik mo, 5 ang katumbas. Sige, ay lolo ko, ako mauna. Ay kapre, sige, una ka na. Grabe, pumorma na yung kapre, tumuwad na. Sabi ni lolo ko, grabe palang itlog ng kapreng ito, malaki pa sa niyog. Yung pinakamalaking niyog po, mas malaki pa ron. Grabe. Naalala nyo po yung yung buya o yung sa po, sa Molopecia na bilog. Kalahati po ng ganun ang laki ng itlog po ng kapre. Grabe. Ngayon yung kapre umupo na kasi hindi aabutin ng ng lolo ko yung niya, hindi aabutin yung itlog. Umupo na yung kapre. Grabe, nag na yung lolo ko, nag-ready na. Sabi nung asawa ng lolo ko, lolo ko, sabi, pinauna ka niyan, pagkatapos mong pitikin yan, mawawalan ako ng itlog niyan. Talbog sigurado ang itlog mo niyan, kaya bangan mo, umuwi ka na. Sabi ng lolo ko, hindi, kaya ko to. Nawala yung pagkalasing niya kasi naalala niya mawawala yung itlog niya Ang ginamit ng lolo ko na pampitik, imbis na ganyan, suntok. Malakas ang suntok yun pag suntok yun ng saging, tumba.
Kaya tumuod na yung kapre. Binanata ng lulo ko ng isa. Sabi, ito na yung aking ano, unang suntok. Sinuntok niya sa itlog. Grabe, nagublob. Sabi nung kapre, aba ay katinding sumuntok nitong maliit na mama na ito. Napaano yung kapre, napasigaw, napaganon. Sabi nung kapre, ay parang tinadyakan ako ng kabayo Sabi, may siyam pa ako. Grabe, sinuntok na naman ng lulo ko yung itlog ng kapre. Grabe yung kapre, napatala yung kapre. Sabi ba, anong lakas sumuntok ng taong ito? May 8 pa pero okay lang. Sabi nung kapre, hindi naman yan makaka-apekto sa ano ko. Papakita ko akong pinakmalakas sa lugar na ito para katakutan ako. May 8 pa. Grabe ang ginawa nung lulo ko. Pinagsabay yung suntok, sinuntok ng ganyan, tapos sinikong ganyan. Grabe yung kapre. Yung kapre napaupo, maya maya sabi nung kapre, ano lang ako, papahinga lang ako. Ano bang nainumot ang lakas ng suntok mo? Sabi nung lulo ko, sabi ko na sa'yo ano, ayaw ka na ba? Ako nang panalo, ako nang pinangkatapang dito. Sabi nung kapre, hindi pwede. Ako ang pinangmatapang dito. Sige, banatan mo na. Kaya pinagsusuntok ng lulo ko. Ay natitir, yung kapre talaga napapaaray pag susuntok ng lulo ko. Sabi pitik, sabi ang lakas mong pipitik. Na ganun, ang lakas mong pipitik. Sabi ng kapre, bakit ganyan yung kakalakas pumitik? Tapos yun, isa na lang natitirang pitik. Sabi nung lula ko, patay ka na dyan, hindi pa nakakatulog yung kapre yan sa pitik mo. Okay na okay yung kapre naimilipit lang sa sakit. Sabi lulo ko ito, pinakalakas na pitik na tuwad. Sabi nung lulo ko, tumuwad yung kapre. Ang ginawa ng lulo ko, tinadyak ka ng sobrang lakas. Pilipit yung kapre sobrang pilipit. Grabe, agoy yung kapre. Pero yung kapre hindi pa rin nakatulog. Tapos na tayo pinagtatapusin natin dito. Ang badoy na kwento para sa gusto lang makinig. At yung lulo ko tapos nang pumitik. Yung kapre naman ang pipitik. Sabi nung kapre, ako naman, siguradong yung itlog mo sa sobrang liit niyan, parang Julie na yan, pag pinitik ko yan, tanggal ang itlog mo. Sabi nung lula ko, patay ka nga dyan. Pag napitik ka ng kapre niya itlog mo, wala ka ng itlog talaga, isang pitikan lang. Pagkapitik talbog na, durog pa. Ay yung lulo ko, mauutak. Sabi, mag-isip ako ng paraan. Sabi, ikaw ang tutuwad. Sabi dun sa lula ko. Sabi ng lula ko, ba't nasali naman ako dyan? Hindi, kung mahal mo talaga ako, para hindi mo wala yung itlog ko, ikaw yung tutuwad. Sundin mo lang ako. Ay lula ko, ay mahal na mahal ni lulo ko. Ay di sumunod yung lula ko, tumuwad. Sabi nung kapre, ready ka na? Ay madilim po yun. Tumuwad na yung lula ko. Kinapa-kapa ng kapre yung lula ko. Sinaghubo na yung lula ko kinapa-kapa niya ganyan. Wala itong itlog. Nagtawa yung sabi nung lula ko, nakahalata na. Sabi nung lulo ko, magsasalita. Yung pagkapa nung kapre nagtawa yung kapre, kala hindi nagalit. Sabi nung kasi lulo ko, baka daw makahalata, ay sila madali, sila ang pitikin sa ulo. Ay nagtawa yung kapre. Sabi nung kapre, ako, yung pagkakapon sa iyo ay pangit. Ay may mga hilalawit pa. hindi ba ayos ang pagkakapon sa iyo? Sino ba nagkapon sa iyo? Nakapang ganyan. Tapos yun, nakapa yung sabi, itong nakapa kong sobrang liit ito? Ay, pinagkaitan ka ng tadhana. Nakapa pala yung parang yung nuts. Nagkapa lang kaya ba? Pinagkaitan ka ng tadhana. Ang liit naman ang mo. Hindi man lang ito makakaramdam sa iyong asawa. Iwanan ka ng iyong asawa pag ganito kaliit. Kaawa ka naman indong. Sabi doon sa lulo ko, sabi ng kapit, tawa-tawa. Sabi baka nagtatago lang yung itlog. Pinapakapang ganyan Grabe pagkapa ba't pasa ito? Alam mo yan? Ay nako, pangit ang pagkakapon sa'yo. Nabubulok na, ang baho na Sabi ng lula ko, patay tayo dyan. Sabi ng lula ko, sabi ng lula, hindi ko naghugas. Pero noong pang isang linggo, sabi ng lula ko, uwi ka na. Nabubulok na yung pa-doktor mo, kaawat, matititano ka. Pangit yung pagkakapon mo, saka nabubulok na.
larga, bayaan ko na sa'yo, naawa ako sa'yo. Yun, pinabayaan nung kapre yung lolo ko, yung lola ko. Kasi kala niya, kinapon, tapos pangit yung pagkakapon at nagugulok na yung pagkakapon. Tawa-tawa yung mag-asawa, larga na sila. Sabi nung lolo ko, oh, di ba, nakautak tayo sa kapre. Sabi nung kapre, oh, sige, huwag na kayong babalik rito, kaawa ka naman. Malis na yung ano ko, lolo ko sa kalula ko, at di na po naulit yung paghamoy niya sa kapre. Sila po, itong barbero, itong pang typhoon kasi na bagyo na po. So tatry po natin magluto ngayon kasi malakas yung hangin, wala pa namang ulan, kaya natin magluto. So tara, linis na po ito. Yan, nalinis na. Ngayon naman ay luluto tayo. Hanap tayo ng pwestuhan dito. Tara, ito yung nagamit natin. Napalad na rin yung aking timba. Dahil pa rin isda po rito, kaso nga lang mabato. So okay na po ito. At baka mamaya po doon ako sa ibang spot na isang salo lang. Pero obserbahan ko po kasi malakas yung hangin. Hanap tayo ng paglulutuan. Yung lambat. Dito muna itong lambat, balikan ko na lang to. Mga ano, puno-puno. Pero yung puno nito, yung mga ano maliliit, hindi tayo mababagsakan. May nag-ihaw na rito. Dito na lang tayo mag-ihaw siguro. Ayan o, try natin dito. Dito na lang puno. Ayan, hanap po ako ng panggatong. Magluluto tayo. Ang ganda rito at maraming panggatong pala rito. Ito, panggatong agad to. Eh, basa. Yun, kahit basa-basain. Yan, ganda yung view natin. Yan, yung view natin ay gubat. Ibak po ako ng panggatong. Bababad po yung paa ko. Obserbahan po yung panahon kasi malakas po yung hangin eh. Ayan, nalakas na. Pag yan na yung bagyo, uwi na tayo. Ano nga yata tayo? May dala po ako dito torque. Bakit torque? Pang dikit. Sana dumikit kasi isa yung butane kong dala. Unahin siyempre natin yung mga maliliit, mga uling-uling. Kasi pag ganyang mga may uling-uling na, madali na po magpadikit yan, magbabaga agad yan. Lalagyan ko ng mga maliliit yan to. Siyempre ito mamaya babakuran ko ito. Try natin. Tayo. Ihaw po tayo, ihaw. Ayan, update po. Nagdikit na po yung aking sinindihan. At mayroon po akong nilagay itong mga bato-bato para po yung hangin po hindi sabog-sabog yung apoy. At ngayon po, magsasaing po ako ngayon dito. Yan, tinubigan ko na po itong bigas natin. At nahugasan na. Luluto po yan. Ayan, hinalang po natin. Kapag baga po niyan, yan ang ating pag-iihawan. Ang pwesto ko nga po pala dito. Ayan, may puno, tapos ilog yun. Ganun view. At wala pa naman po yung mga, wala pa po yung yung bagyo. Kaya dito muna tayo. Yan, update po. Medyo nalakas po yung hangin kasi burisaw na po yung apoy. Pero maluluto yan. Sobrang lakas ng apoy na yan eh. Ang lakas na po ng hangin. Habang nagsasaing po tayo, so prepare ko na po yung pang-ihaw. Yung lulutuin ko ngayon. Kakain po ako ng masarap ngayon. Yan, tilapia. Ito. Dalawa lang po. Isa lang naman ako. Para kay paparayan yung isa.
At Papa Ryan, baka may susunod. Baka nandiyan sa likodan si Papa Ryan. Baka nandiyan lang. So mayroon siyang tilapia rito. Sarap po nito. Open ko lang po ito at mamaya baka may sumilip dito ng pulis o guard. Baka paalisin tayo. Kaya hindi ko po alam yung mangyayari ngayon. Kung makakain tayo rito. Pero habang nandito tayo, habang wala pang bagyo, kasi tayo. Nakulo na po. Kulo yan, walang hindi. So maya, pag nagbaga na yan, ihawa na natin. Luluto din yan. At habang naghihintay po tayo ng maluto, kain po tayo ng merienda. Ay hindi naman ito magsusunog eh. Sabay ko na po itong isda. Ano? Ito na natin isda. Natin isda sa gilid. Hindi na po masusunog yan kasi bursaw yung apoy. Yan, update po sa iniihaw natin. Yan. Sa ilog pa rin tayo. Malapit na po yan. Baga-baga na. Yan, at maluluto na po ito. Tama-tama. Nalakas na po yung hangin. Yan o. Bagyo. Yan. Bagyong-bagyo na doon tayo. Luto tayo. Siyempre luluto yan. Bayaan natin yung bagyo na yan. Pagkakaluto, bayaan natin yung bagyo na yan. Gutom tayo eh. Kaya punta tayo dito ilog. Yan. Taas naman po yan eh, kaya hindi yan masusunog. Ako na lang po yung tao rito. Saan yung baka? Ay, pa yung mga baka. Hindi pa inaalis. Ano pa yung mga baka, palatandaan natin yan. Mainip po sa dorm, mag-isa ako. Siyempre, gagaling natin sa sakit. Kaya magpalakas tayo sa tilapia. Kaya ko lang po mag-isa kahit wala si Papa Ryan. Siyempre, pag dumating siya, pag may kasama, mas the best, di ba? Pero pag mag-isa tayo, okay lang din po. Pero mas maganda talaga may kasama. At lalo tigit nakita nyo yung paano kami mamuhay dito ng magkapatid. Na kami lang yung nagtutulong. At nakakatulong kami sa ibang tao. Kunti lang yung dalang gamit para pag lumakas yung hangin, makakabilis ang takbo. At yung kalagayan po ng company namin, bali wala po kaming pasok nung pumasok pala ako nung Lunes, Martes. Si Papa Ryan last day nun eh. Tapos Merkules wala siyang pasok kasi may bagyo. Tapos ngayon Huwebes walang pasok kasi bagyo rin. Friday hindi ko po alam kung may pasok bukas kasi Friday kadalasan walang pasok. Yun. Nakadalawang araw lang kami ngayong isang linggo at kaltas po ito pag bagyo. Kaya po kinakailangan makapag provide ng pamalit po doon sa Wednesday saka Thursday saka Friday, 3 araw na kita para po medyo buo-buo po yung sahod. Kasi sayang po kung walang walang pamalit. Kaltas yun. Hindi ko po hinahayaan na kumbaga parang yung ganun na lang yung sahod. Kailangan may source of income pa rin kung kinakailangan. Pero pag bagyo na yan, pabayaan natin. Pero okay pa naman po yung bagyo, hindi katulad dati na maulan. Pero kung maulan to, siguro uwi ako agad. Luto na po ito at magpiprepare na po ako. Nihaw. Kain po, kain. Ito po yung plato natin. Ayan, in na po siya. At yung ating tilapia pala, pakita natin. Ayan po, tilapia at kanin. Nasa po tayo, yung view natin. Ilog po yan, may bangin. Ayan, kanin. At yun po. Bagyo po, nasa tayo. Nasa tabi ng ilog. Super typhoon po yan. Lakas loob, papakita ko lang po doon sa mga basher na dinidelete ko po yung comment ng mga basher. Dalawa lang naman yung comment, ay 3. Sabi niya wala kang magagawa pag wala na dyan si Papa Ryan, hindi mo kayang mangisda. Ito po, super typhoon, nandito si Bro Alvin. So hindi lang po ito pagyayabang ko, parang gusto pakita po sa lahat na iba po yung magagawa ko at iba rin yung nagawa ni Papa Ryan. Pag nag-team kami dalawa, so parehas nakakatulong din. Kailangan ganun po yung mentality natin. Ito na dito, tilapia oh.
sa akin sa oras ng bagyong ito. At ingatan po ako dito sa ilog. At salamat sa blessings na tanggap po. Palain mo rin Lord ang pamilya ko sa Pilipinas, mga viewers. Salamat po. This is my prayer in Jesus name. Amen. Po tayo. Salamat po. Bago pa oh. Ayan po. May gusto ko dito. ST. Yung mga kaibigan natin na ano na mga vlogger pagkat ano delikado po baka masisi pa ako pag nagkaya. Pero parating na po yung bagyo punong-puno na ng ulam. Mga madali po ang kumain kita mo no. Pero enjoy ko ito wala pang ulan. Ang oras nga po pala ngayon siguro mga alauna na tanghalian pagkaluto sabi kasi paparayan kami sa Pilipinas sa enjoy na enjoy yun. Walang kasing sarap ang mayakap yung anak ko. At malapit na rin ako. Siguro mga ilang ano na lang. Ilang buwan na lang. Maiyak po na si Sayon. Ba itong tilapia ang isa? Matinik. Ilahing karpa. Grabe ang sarap. Kala ko kayo hindi ako makakapag ano, makakapag ihaw kasi nga puro yung apoy. Tingnan nyo po, pinagbabakuran ko ng bato yung palibot. Yun, nagkalig eh. Kakagandahan po, mayroong screen. Iba pa rin yung may kakwentuhan pag nakain. May katawanan. Pero ito po yung realidad ng buhay. Yung buhay natin may mawawala, meron darating, kaya enjoy the moment habang nandyan pa sila. Respeto lang naman talaga ang solusyon eh. Yung mga bagay akong ano, gusto, yung mga bagay siyang gusto, yung mga bagay ng kayaw, kumbaga kung saan magkakasundo, yun na lang ang ano, pag-usapan. Naaso po ito, stay humble lang lagi. Yan, nakakain na po ako at sobrang lakas na po ng hangin. Nakikita nyo po yung kahoy, hindi lang masyadong kita dito, magalaw na siya. At ako yung uuwi na, naubos ko na yung tilapia. Ito sa aso na lang to, wala na rin yung kabilaan nyo oh. Salamat po sa kasama sa akin dito kahit mag-isa lang ako. So God bless po sa inyo lahat at ingat po kayo sa bagyo. Pauwi na po ako dito at pauwi na po ako. Sobrang lakas na po ng hangin oh. Tingnan nyo po yung ano, na bagyo na. Sobrang lakas na po ng hangin, sobra. Ayan oh. Pauwi na po ako. Super typhoon po kasi itong bagyong ito. At yung ilog po ay ano, nalalabo na. Ayan, dami parang isda. Pero nalalabo na po. Yung mga baka nagsama-sama na po doon. Parang doon nila inilagay para hindi po tumawid kasi delikado na po yung ano ay panahon. At yung Kalawakan naman na puno na po ng pulo-pulo. Pero yung ulan, walang ulan po rito. Kaya pauwi na po tayo. At itong apoy, pinapatay ko po ito. May tubig ako rito pampatay. At wala akong iniiwan dyan na kalat. Yan, sisimbutin po natin yan. Kahit di sa atin. Ito sa aso po ito. Yan, dito ko na po tapusin yung video ito. At salamat sa inyong pagsuporta. At sa mga basher, so pagpasensyahan nyo na po ako kung pinapatulan ko yung basher. Hindi ko po pinapatulan. Bali po ano, pinapakita ko lang po sa kanila na may magagawa ako na kakaiba na hindi kayang gawin ng ibang
mga kasamahan ko. Pero bigayan po yan ng gifts eh. Ito po yung talent ko at ipibigay ko at napakilala ko sa mga kasamahan ko para magkasundo kami at magkaroon po ng gaganda yung channel namin. So God bless po at peace.